Kita mo na? Ay. Just tabi ni Aling Remy. Para may... Mother, doon na lang po sa second row. Para doon po sa second row. Yun. Sige pa. Nasaan si Mano? Diyan si Mano. Diyan na si Mano. Ito po ako eh. Nantay na si Mano. Nantay na ni Mano, Manang eh. Ay. Basta na. Sila na. Yeah. Sino magpipindot dito? Wala na. Pagkamating si Russell. Pagkamating si Russell, bigay mo na. Ay, ganda pala si Manong. Si ano? Uwi ko. Check. Hello. Check. Check. Hello. Hello. Check. Alam mo, galit mo kasi si nanay eh. Sobre.
Hello, mic check. Hello. Hello. Ayan, isang mapagpalang hapon po sa ating lahat. Handa na po ba tayo magpuri sa ating Panginoon? Amen! 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 Palapakan po natin ang ating Panginoon ay magsitayo po tayo. Sabi po sa Salmo 95 verse 1 to 2, halikayo magsiawit tayo ng may kagalakan. Sumigaw tayo sa pagpupuri sa ating Panginoon na ating batong kanlungan at tagapagligtas. Lumapit tayo sa Kanya ng may pasasalamat at masaya nating isigaw ang mga awit ng papuri sa Kanya. Ayan, sabay-sabay po tayo magpuri sa ating Panginoon. Hallelujah! Emily, dito. Yes, Lord! Sabay-sabay tayo magpuri. Huwag tayo mahihiya nga po malakpak sa ating Panginoon. Ako'y nanalapit sa iyong pagbabalik. Lahat ng luha ay mababawi. Walang sakit o kamatayan. Sapagkat ang lungkot ay hindi sa napupuri. Tataasan ko na mo habang naghihintay. Napupuri, naglalapit sa iyong pagbabalik. Yes, Lord, anong ganap? Anong ganap? Ikaw ay ilayan. Namamahal sa iyong kalwalhatian. Lahat ng tao ay sa iyong lumuhod. Sasabihin, Jesus, ikaw ang Diyos. Napupuri, napupuri, napupuri. Italaas ang ngalan mo habang naghihintay. Napupuri, napupuri, napupuri. Nadarapit sa iyong pagbabalik. Napupuri, 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 napupuri. Italaas ang ngalan mo habang naghihintay. Napupuri, napupuri, napupuri. Nalalapit sa iyong pagbabalik. Yes, Lord, habang papalapit. Hallelujah! Yes, Lord! Habang papalapit ang araw ng Diyos, ako'y magligayan patungo sa iyo. Na makatanggap ng biyayang handog na nagkasasal sa pangalan ni Jesus. Minsan pa habang papalapit, habang papalapit ang araw ng Diyos,
Nananabik sa iyong pagbabalik. Minsan ba nang pupuri? Puri na pupuri. Itataas ang ngalan mo habang naghihintay. Napupuri at pupuri ng pupuri. Nananabik sa iyong pagbabalik. Nananabik sa iyong pagbabalik. Nananabik sa iyong pagbabalik. Minsan pa nananabik sa iyong pagbabalik. Hallelujah, Lord. Maraming salamat, Panginoon. Kami ay nakatipo sa ngalan mo, Panginoon. Ang lahat ay nagdiriwang, ikaw ay kapiling ngayon. Umumula ng pag-asa, kami ay nakakaisa. At walang aming katayuan, inibig mo ng lubos. Sabay-sabay, sabay-sabay, kagalang sa hidap ng papuri ito. Sabay-sabay, kagalang sa sayaw at papuri sa'yo. Tamang-tamang ang pag-ibig, lampas langit sa aming lubos. Di na dapat magpapalangin, ngunit biyaya mo'y binuhos. Tamang-tamang ang pag-ibig, lampas langit, naminirahan mong lubos. Aming itatanghal, pangalan mo nastus. Yes, Lord, kami ay nagkasibang. Kami ay nagkatipo sa ngalan mo, Panginoon. Ang lahat ay nagdiriwang, ikaw ay kapiling ngayon. Pagmumula ng pag-asa, kami ay nagkakaisa. Ano man ang aming katayuan, hindi mo na lubos ka. Sabay-sabay, sabay-sabay, dadala sa hindap ng papuring ito. Sabay-sabay, dadala sa sayaw at papuri sa'yo. Tamang-tamang ang pag-ibig, lampas langit sa aming lubos. Di na dapat pagpalain, ngunit biyaya mo'y binuhos. Tamang-tamang ang pag-ibig, lampas langit sa mininahan ng lubos. Aming itatanghal, pangalan mo, Jesus. Sabay-sabay nakakala, sabay-sabay nagkakala sa hindap ng papuring ito. Sabay-sabay nagkakala sa sayaw at papuri sa'yo. Tamang-tamang ka ang pag-ibig, lampas langit sa aming lubos. Di ka dapat pagpalain, ngunit biyaya mo'y binuhos. Tamang-tamang ang pag-ibig, lampas langit, naminirahan mong lubos. Aming itatanghal, pangalan ko, Jesus. Minsan pa, kamang-kamang ka. Tamang-tamang ang pag-ibig, lampas langit sa aming
Patuloy kami lumalapit sa iyo, Panginoon. Ikaw ang aming Diyos, Panginoon. Diyos na makapagpapalala sa amin. You're not a God created by human hands. You're not a God dependent on any mortal man. You're not a God in evil. Anything we can hear by your plan. That's just the way it is. You are not a God. You are not a God created by human hands. You are not a God dependent on any mortal man. You are not a God in evil. Anything we can give by your plan. That's just the way it is. You are God alone, but before time began, you are on your throne. You are God alone, and right now, in the good times and bad, you are on your throne. You are God alone. Yes, Lord, you're the only God. You're the only God whose power and can contend. You're the only God whose name and praise will never end. You're the only God who's worthy of everything we can give. You are God, that's just the way it is. You are God alone. You are God alone, from before time began. You are on your throne. You are God alone, and right now, in the good times and bad, you are on your throne. You are God alone. You are God alone. From before time began, you are on your throne. You are God alone, and right now, in the good times and bad, you are on your throne. You are God alone. Minsan pa, you are God alone. But before time began, you are on your throne. You are God alone, and right now, in the good times and bad, you are on your throne. You are God alone. You are God alone. Yes, Lord, you are God alone. Isa na ang Panginoon. Standing in awe of your grace, setting my feet in your ways, entering into your presence, to behold you face to face, now forever. God of all heaven and earth, holding me in your embrace, unfailing love that surrounds me,
longer my ways, let your will be done. Make me a servant my heart's ever dreamed. Clinging to the cross, I'll follow you. I'll follow you. This verse that you know, standing in awe of your grace, setting my feet in your ways, entering into your presence, to behold you face to face, God of all heaven, God of all heaven and earth, holding me in your embrace, unfailing love that surrounds me. Oh God, I stand out there, Jesus, my Jesus, my Lord, oh the love of my life. Wherever you go, wanna be by your side. No longer I, but Christ living in me, serving you for all eternity. My eyes set on you in this race that I run. No longer my ways, let your will be done. Make me a servant, my heart's ever clinging to the cross and follow my Jesus, Jesus my Lord, you're the love of my life. Wherever you go, wanna be by your side. No longer I, but Christ living in me, serving you for all eternity. My eyes set on you in this race that I run. No longer my ways, let your will be done. Make me a servant, my heart's ever true. Clinging to the cross, I follow you. I follow you. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa mga oras na ito. Maraming salamat, aming Jesus, aming Panginoon. Hallelujah. Bless you, Lord. Panginoon, maraming salamat po, Lord God, sa oras na to na ipinagkaloob mo sa amin. Salamat po, Panginoon, sa iyong presensya na patuloy po namin nararanasan at na naririnig namin ang iyong mga salita, Panginoon. Dalangin ko bawat isa maging bukas ang aming puso sa mga salita mo, Panginoon, na aming maririnig ngayon. At palain mo bawat isa, Panginoon, na naririto. At alam ko, Panginoon, na hindi kami uwi nang walang karapatan o Panginoon na pagpapala na nagmumula sa iyo, Panginoon. And Lord, we pray for the Holy Spirit, o Panginoon, na kami po ay gabayan sa mga salita mo na maririnig namin ngayon. At nawa, Panginoon, ang bawat isa sa amin ay patuloy, Panginoon, na mag-submit sa iyong, Lord God, sa iyong sa iyong mga salita, O Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa iyong presensya na naririto ka ngayon at sa bawat isa, Panginoon, pagpalain mo, Panginoon, ang bawat isa na narito.
At maging ang Panginoon yung marinig namin na salita mo mula sa aming pastor, Panginoon. Alam ko, Panginoon, na kayo'y mangungusap sa bawat isa sa amin. Salamat po, Lord God. Ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen! Amen! Kaya manatili po tayo nakatayo at batiin naman po natin ang isa't isa. At i-welcome po natin ang ating kapatid na si Sister Emily. Ayan, welcome po sa JTCS Church. Ayan, sige po, wag po tayo mahiya. Kabayan natin ang ating kapatid. Welcome to the family. We're glad that you have come to share your life with us as we grow in love and may we always speak to you. But God would have us be a family always there to be strong. Share your life with us as we grow in love and we always speak to you. Would God would have us be a family always there to be strong and to lean on, to be strong. Pwede na po tayo umupo. Yan na, magandang hapon po, good afternoon to everyone. Kung may mga Bible po tayo, makibukas po tayo sa Malakay chapter 3 verse 10. Dalhin niyo ang buong ikasampung bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bayan. At subukin niyo ako ngayon sa bagay na ito, sabi ng Panginoon ng mga hukbo, kung hindi ko bubuksan sa inyo ang mga bungawan sa langit at ihuhulog ko sa inyo ang iyong pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. Amen po ba? Amen. Yan, naranasan niyo na po na walang-wala kayo pero si Lord ang nagpo-provide. Amen. Si God ang nagpo-provide. Ang ating Panginoong Diyos ang nagpo-provide. Amen. Kaya naman, Jehovah Jireh talaga. Si Jesus lang talaga yung nagpo-provide sa ating mga pangangailangan, sa ating needs. Pag may mga problema man na dumarating, si Lord ang nag-aayos nito, di ba? Kaya naman, awitin natin ang Jehovah Jireh. Jehovah Jireh, my provider, His grace is sufficient for me. Jehovah Jireh, my provider, His grace is sufficient for me. My God shall supply all my needs according to His riches in glory. He gave His angels charge over me. Jehovah Jireh cares for me, for me, for me. Jehovah Jireh cares for me. Oh hallelujah, oh hallelujah, hallelujah.
the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. And hallelujah po. Ayan, magpapayo sa ating church announcement. This is worship service every Sunday. Nag-start po tayo ng 4 o'clock p.m. hanggang 6 o'clock p.m. And prayer meeting every Wednesday. Nagsisimula po kami ng 6 o'clock p.m. hanggang 9 o'clock p.m. Yun po nga, may mga prayer request. Pwede nyo pong sabihin sa amin or kay Teacher Shelo or kay Brother Lil para may pag-pray po namin kayo. Mas maganda po na sama-sama po tayo nagpe-pray sa ating Panginoon. And JTCS Music Ministry is looking for more volunteers like instrumentalists, singers, and also anyone who knows how to do PowerPoint presentation. Yung PowerPoint po, ito po yung paggawa ng, katulad po nito, ng program. Siya po yung magta-type ng mga, ipipreach ni Pastor. Kaya nangangailangan po kami. Kaya sana po, hipuin ni Lord ang inyong mga puso. Yun nandyan po sa mga bahay, tahanan. Nangangailangan din po kami ng mga song leader or backup at yung mga tutugtog po ng mga instruments. Tuturuan naman po kayo dito sa ating church bago po kayo isa lang dito. Kaya sana mag-commit na po tayo sa ating Panginoon habang hindi pa huli ang lahat. Dahil hindi po natin alam kung bukas ay buhay pa po tayo. Ayan. Okay. Next po. Okay. Ayan, may maghahandog po ng isang magandang awitin para sa ating Panginoon. At iyon po ay ang ating kapatid na si Sister Crisel. Ayan, palakpakan naman po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Itong awitin na ito ay nanay natin sa ating Diyos na si Jesus. Sa ikaw
Tumakbo na po tayo. Handa na po kayo makinig sa salita ng Diyos. Amen! Hallelujah! Okay, tawagin na po natin ang ating butiing pastor na si Pastor Thomas. Siya po ay mag-share ng Word of God or Gospel. Palakpakan po natin si Pastor Thomas. Magandang hapon po. Mabusan po kayo lahat. Okay ba kayo? Salamat din po kayo. Bagamat umulan, ano? Ay sama-sama tayo magpupuli sa Panginoon. Amen. Amen! Okay. Sino po sa inyo talagang nagkaroon po ng personal relationship kay Lord sa ating Panginoon Yesu Cristo? Sabi Amen. Amen. Sino sa inyo na sanyang buhay ang ating Panginoon? Sabi Amen. Kumbaga, ang ating buhay ay may tinatawag na may isang picture na mayroon pong upuan. Di ba? Kunwari, sa ating buhay, sa ating puso may upuan. Ngayon, ang tanong ngayon, sino nakaupo dun sa upuan niyon? Sino kayo nakaupo dun sa inyo? Jesus. Sabi ni Jesus. Sino ito nakaupo dun na yung kanyang sarili? Maraming ganun din, di ba? O kaya, mayroong nakaupo dun na ibang tao, no? May mga bagay na sila po ay nasa ilalim ng ibang, may nagkukontrol sa ila. But to every believers of Christ, tayo po ng mga Kristiyano na nagkaroon po ng relasyon sa ating Panginoon at ang ating buhay ay nasa Kanya at siya sa atin, yung kontrol ng ating buhay ang dapat naroon ang ating Panginoong Jesucristo. Amen. Pag sabi na sa trono siya, ano ibig sabihin po noon? Siya po ang naghahari sa ating buhay. Amen. Amen. Okay. Siya nito ang medyo mataas ang kalidad. Hindi mo matanda. Mataas mo. Ngayon na taon na kayo, Nay? 78. Kayo po. Kayo na kung taon na kayo? Okay. Diba? 78. Ako po ay 58 sa 8 po. Ilang taon na kaya ang itira sa buhay ko? 100 years. Diba? Parang ko, Lord, sana yung natitira lang na 20 o sinanay na 70, siguro mayroon pa siyang more than 10, no? Sana yung natitira na yon ay igugol ko sa Panginoon, diba? Kasi yung mga bata, ganito mga 5, 3, o mas matanda pa. Pero, sila ba talaga yung mayroong desire na sa mula sila yung mga bata pa, nasa anong pagtanda nila, siya dapat ang Panginoon ang maghari sa buhay ko. Amen. Sapagkat ang buhay ko natin, minsan, parang ay binigay lang ng Panginoon sa atin. At dapat ang maghari diyan yung may-ari ng ating buhay. Amen? Amen. Hindi po yung akin ito, ako maghahari ito. That is normal sa mga unbelievers, sa mga tao sa mundo. But we as Christian, kailangan si Christ ang ating Panginoon maghari. Amen. Dahil po tayong saratampay sa lahat ng panahon. Amen? So sa inyo sabihin niyo, may gusto na lahat ng oras sa buhay ko. Wala nung ngayon, sa dating pang mga panahon, ako'y magiging matagumpay. Amen. Amen ba lang? Amen. Hindi ko sinabing lahat kayong mananalo, no? Ay, ibig sabihin pagtagumpay para bang maganda, no? Meron katagumpay yan, ibig sabihin para bang nasa struggle ko tayo. Ang totoo, ibig sabihin po niyan, tagumpay sa panahon ay kung si Kristo ay kasama natin sa nag-aal sa atin, kahit may problema, may tagumpay. Amen. Kahit mahirap, may pag-asa. Amen. Kaya ito sa Psalms 19, verse 12 to 17, isa-isay natin yung verse na yan. Ano bang sinabi dito ng sumulot ng awit chapter 19? Okay. Bago yan tayo pumunay ng manalangin. Heavenly Father, we ask your Spirit to be upon us. May word, ang salita mo, Panginoon, na Santo, hindi mo sa amin mapuso isipan at patuloy na
mangusap pa sa aming Panginoon. Not only by our mind, but also yung mula sa aming buhay, sa aming puso, Panginoon, makita namin ang iyong salita, O God. Tuli o Diyos sa ipapuri sa pangalan ni Jesus. Amen. Paano magiging matagumpay? Nasaan yung clicker? Ano sila? Okay. Kung may tanong, paano magiging matagumpay sa lahat ng panahon o sa lahat ng pagkakataon? Sabi sa verse 12, dahil itong buhay namin may ilang na panahon, itanim sa isip namin upang kami ay lumuno. Sabi nga nun, ang ating buhay, yung buhay daw po niya ay may ilang, no? Siguro kung sabihin yung pag-100, mahaba na yan. But actually, ito yung nabikilan ko talaga. Parang kahapon, bata pa tayo, ngayon ay medyo maedad na tayo, di ba? Tapos when, ay, mag-70 na ako, kaunti na lang pala. Ang ikli-ikli, di ba? Sabi niya noon, itanim sa isip namin upang kami isipin, lagi natin isipin, may lamang ang buhay natin. Iba po, umabot ng 100, may 90, 80, 70, 60. Iba po ay 10 lang. Iba po ay napakikilamang. Dahil doon, sabihin, baka hindi ko alam, bukas, maliwa, ito na ang Lord. Therefore, mayroon dapat gawin sa panahon na meron pa ngayon. Amen? At yan po ay laging paghaliin ang Panginoon sa lahat ng panahon. Huwag mo sabihin, mahaba pa buhay ko, malakas ako, di ba? Malusog ako. May kakayahan ako. But, sabi nga ng bilang buhay natin, hindi natin alam. But, lagi natin isipin, may bilang buhay, therefore, pupulin ko ito sa tama, ayusin ko ito, mag-himad mo, ayoko. At paano mangyayari yun? Siyempre, meron tayong wisdom, meron tayong talent, meron tayong skill, meron tayong kayamanan. Pero ang number one po na pwedeng ibig sa tagumpay ay ating Panginoon. Kaya every moment na life natin, sabi, Lord, maghari ka. Amen? Pag ang isang tao, o Kristiyano, hindi naghahari ang Panginoon, sino nakaupo sa trono ng kanyang buhay? Sarili niya. Kapag ito ang namumuna sa sarili mo, ano mangyari sa iyo sa kinabukasan? Maaring palpak, maaring hindi mo alam, walang patutungan. But if Christ the one, siya nagbibid sa iyo, siya naghahari sa iyo, ano mangyari? Kahit nasang minuto ka na lang, magiging makahulugan at tagumpay ang buhay mo. Amen. Amen. Kaya therefore, mga bata, mga senior o mga middle age, simulan natin magtanim para sa Panginoon. Amen. At meron tayong aanihin magtanim araw. Ano po, galing po ako ng sa Biden, no? Sa Cadis Center. Mula Tuesday hanggang kahapon. Kaya ginagawa na pauwi kahapon. Halos walang signal doon. Hinahangin na signal. No? Kaya, isang ko makot si Kuya Lilo. Tapos ginawa ko. Nandun po ako. Panginoon, sana nung nakuha ko itong property na ito, kung nagsimula kami, nagtanim na ako ng maraming mga gandang punong kahoy. Di po ba? Eh, mga almost 10 years na yun. Sana ngayon ay nagkukuha na. Di po ba? Ay po nun, pagkatanim ko ng galang, ay matagal pa yan bago mamunga. Di po ba? Baka hindi ko na mapakinabang yan. Pero, nagtanim pa na ako noon, hindi pag may bunga na. May ilang pa ng panahon, at may ilang pala, bigla nandiyan na yung puno. Mamunga na. Kaya ko, ay, nagdalang ulit ko ng maraming tananin. Magtatanim ulit ko. Diba? Kasi, di ko alam kung maaari mo, maging 100 pa ang buhay ko. Di, makatanim pa ako. Diba? Ganun po yung buhay natin. Habang may pahinanga, magtanim po tayo sa Panginoon. Amen? Paghari natin siya. Yan pong namuman para magtanim ka sa aking buhay, yung paghariin natin ng Panginoon. Sabi nga nun, sa awit 37 verse 23 and 24, ang gabay ng tao sa kanyang paglakad ay itong si Yahweh kung nais maligtas. Sa gawain niya, ang Diyos nagagalak. Kahit na mabuwal siya, ay babangon. Amen. Pagkat si Yahweh sa kanya ay tulong. Alam po, ang buhay po rin talaga ay napakahirap. At tayo po sa bawat araw ay lumalakad. No? Kapag si Yahweh ang kasama natin, check tayo mayroong kaligtasan. Safe tayo talaga. Panginoon, this is our shepherd, di po ba?
hindi papabayaan ng shepherd ang kanyang mga tupa, ang kanyang mga alaga. At kung kayo Kristiyano, kayo ay alaga ng Lord. Amen? Kung kayo alaga, papabayaan ng Lord? Hindi po. Every time you will go out, andyan ang guidance ng Panginoon. Ililigtas ka niya. At nagagano'n Panginoon kapag ang kanyang mga anak ay ligtas at masagana. Okay. Kaya minsan mabubulot tayo, Panginoon. Kaya kasi mabusap tayo, no? Ang Kristiyano ay pabangon. Amen? Baka si Yahweh ang kanyang tutulong, sa kanya tutulong. Ayun po, napasarap kumumuhan nila Kristiyano. Amen? Sinasabing masarap mabuhay bilang Kristiyano. Amen? Amen. Lalo't pag si Lord ang naghahari sa atin. Amen. Sa verse 13, sabi dito, hanggang kailan pa ba, Yahweh, ang ganitong kalagayan? Parang aw mo na, mga lingkod mo iyong tulungan. Itong talatang ito sa 13, ay mayroon pong kakaiba. Ito yung nagsulat ito, ay nasa ilalim siya ng struggle. At parang naalala niya yung mga bagay na ups niya, and also yung mga downs niya. Mayroon pong makukulang, mayroon pong minsan parang, Lord, ano nangyayari? Tulungan mo ko. Ahunin mo ko, Panginoon, sa aking mga kahinaan, sa aking mga problema. Kaya, nararapat lamang sa San Cristiano, hindi lang si Lord ang maghasa ng buhay, dumamas siya ng mga struggles and life, ng failure sa kanyang buhay spiritual, ay laging nasaing ang hambag at kapatawaran ng Panginoon. Always, lagi po, no? Alam natin, God is watching us 24 hours a day. At gumagawa siya ng paraan para ipaalala sa atin na mahal tayo ng Panginoon. Yes, mayroon tayong failures. Walang Kristiyanong hindi nakakaranas ng pagsubok. Minsan tayo ay nagdadaga ng mga pagsubok. But don't worry, nandiyan po ang Panginoon. No? If you will call upon the Lord, He will rescue you. He will forgive you. He will do something para nung balik muli ang pag-init ng pagmamahal sa Kanya. Amen? Sabi niya, laging nasayin natin yung awa, yung kapag, yung kagandahan loob ng Diyos at kapatawaran ng ating Panginoon. Amen? Kailan tayo hingi ng tawad sa Panginoon? Pag kayo kamali, pagsukol na tayo, pag medyo bulkan na, after mo makasala, dapat sabihin mo, Lord, sorry. Di ba? Amen? Kasi the presence of the Holy Spirit sa buhay po natin will convict us. Hipuin na tayo sa kanyang mali ang kinuha mo, anak. Dahil doon tayo ilalapit sa Kanya. Huwag na tayo magmataas. No? Kung magkamali tayo, leader man tayo, mababa man tayo, sino man tayo, matanda man tayo, bata man tayo, kung tayo nagkamali sa Panginoon, o nagkamali man tayo, let us say, Lord, forgive me. Amen? Bakit ang Diyos nais niya lagi na kung tayo may madapa, lagi nandiyan ang Panginoon para tayo tulungan. Amen? That's why yung kung forgiveness ng God ay lagi sa atin at sa kanyang babag. Amen? Sabi niya sa awit chapter 103 verse 12 and 13, kung gaano kalayo ang silangan sa kanluran, ganoon niya inaalis sa atin ang ating mga kasalanan. Kung paano nahabag ang masa alat niya, yun siya nahabag sa may takot sa kanya. Kaya yung dancer. Hindi kayo from this end to other end, no? Actually, kung tignan talaga, ang mundo ay bilog. Sabihin yun, kung didiretso mo yung galing ka sa silangan, no? Papunta sa kanluran, pabaybay mo yun, lagi mo sa dulo, pabalik sa dati. Ganun po yun. At dahil ko, di pala, gano'n man kalayo, ganun din ang mahabag ng Diyos sa atin. Kaya tayong patawarin sa ating mga kasalanan. Walang gano, walang malaki, walang maliit, sa mga pusong handang lumapit sa Kanya, tayo patawarin ng Panginoon. Amen. Sabi nun, kung paano nahabang Hamas sa anak niya, yun siya nahabang ang may takot sa Kanya. Kaya lagi tayong matakot sa ating Panginoon. Kasi ang pagkatakot natin ay magdudulot ng kapatawaran at pagmayroong balik ng ating ugnayan sa Kanya. Sa verse 14, may punta natin ito.
Parang ito. Kung umagay, ipadama iyong wagas na pag-ibig. At sa buong buhay namin, may galak ang aming. Ulit po, kung umagay, ipadama iyong wagas na pag-ibig, at sa buong buhay namin, may galak ang aming awit. Sino sa inyong in love? Hindi rin. Sino? Wala? Sino sa inyong in love? Wala sir. Sa mga nanay, mga tatay, di ba? Kapag anak nyo na Si Emily. tahimik, hindi kumakanta, nandiyan, tapos biglang kumakanta, di ba? Puro lang song pa. Anong sabihin natin? In love ang anak ko. Di ba? Ikaw din naman, no? Tayo din naman, no? Kung tayo in love, paano yung kanta? Lalo pag kinakanta din yung kanta para sa kanya, di ba? Wow, ganun po talaga. Sabi nga ron, kung umagay ka naman ang iyong sa pag-ibig at sa buong buhay ng may galak ang aming awit. Kaya number 3, laging namnamin ang pag-ibig mula sa Panginoon. Ayun po yun, no? Para ma-revive lagi, para ma-restore lagi, no? Ay, salamat. Para lalong maglinis ang ating pananampalataya, ang ating paglilingkod, yung gana natin sa pamumuhay na pag-aari ng Panginoon, lagi natin namnamin ang pag-ibig mula sa Panginoon. Kaya po nagluto po ako ng ininyang manok. Dahil po sa nagmamadali po ako kakain na, siyempre malaki yung kawali. Inaalagay ko yung mga final na ingredients. Sabi ko, kung nagmamadali, siyempre hindi ko patagalin pa. Tinigman ko yung gitna, sa gitna. Wala kay lasa. Sa kabilang side. Sa malaki, kabilang side. Lahat ng corner, ay tinignan ko, parang yun siya ng lasa. Yung kapag ginagawa, ginanaman ko yung lasa. Yung sabihin, okay na. Hindi ko ba? Asay ko, hindi ka. Tikman mo to. Tingnan mo, okay ba yung panlasa? Okay na. Sabi, request na kulang eh. Kaya sapat sa okay sa kanya. Yung sabihin, parang, dahil sa lasang-lasa mo, no? Yung ngunit, masarap kumain ko ba? Dahil sa lasang-lasa mo, ang pag-ibig ng Panginoon, ang sarap mabuhay. Amen? Amen. Dahil sa lasang-lasa mo, pag-ibig ng asawa mo, lagi kang magluluto para sa kanya. Amen? Lagi mo sa paglinikuran. But if God ay lasang-lasa niyo o namnam niyo pag-ibig ng mula sa Panginoon, lagi kang magtatagumpay na kasama niyo. Amen. Every day kayo po ay in love kay Lord. Amen. Amen. Pag-isip na sabi niyo kay Lord. Yung mga bata, pengi. Diba? Parang bisan, mga bata pa, sobrang bata. Walang ginawa kundi humingi ng humingi. Kay Lord. Pero akong tumalaga tayo, hindi lang hingi. Diba? Lord, thank you. Thank you. And thank you. Pag-isipan lang, katulong kayo hingi. Mag-take muna kayo. Kasi may bigay sa inyo. Yung muli magidilat ang inyong mata. Diba? And yun. Sabi mo, Lord, ang sarap ng iyong pag-ibig. Ang sarap ng namin ang iyong pag-ibig sa akin. Amen? Kaya kung kayo po ay nawawala ng gana sa inyong relasyon sa Panginoon, isa-isip niyo po na ginawa ng Lord para sa inyo. Ang kadakilaan ng kanyang pag-ibig sa inyo. At muli din ng namin ang kanyang pong pag-ibig. Sabi niya sa Pahayag, chapter 3, verse 22 to 23, ay palagi pala. Pag-ibig mo, Yahweh, ay hindi nagmamaliw. Kahabagan mo'y walang kapantay. Ito'y laging sariwa bawat umaga. Katapatan mo'y napaka-dakila. Mamaya may kakanta na dyan, di ba? Kanta po yan. Talagang totoo po talaga, no? Ang pag-ibig ni Yahweh ay hindi nagmamaliw, no? Walang kapantay ang kanyang kahabagan, no? Laging sariwa bawat umaga. Ang katapatan po yun ay napaka-dakila. Amen. That is our Lord. Ngayon, kung ganun ang Panginoon, ipagpapalit ko ba siya? Papalit ko ba ang Panginoon? Baka mamaya mayroon mo sa akin, mahal kita, halika. Sige Lord, alam mo yan, halika mo na ako. Sa mundong ito, the enemy will do anything para ligawan tayo, timukin tayo, operan tayo. Sabi niya, mahal kita, halika, hindi ko siya lahat ito. Di ba?
Pero huwag ko kayong alilinang, kundi pakinggan natin ang pag-ibig at ang salita ng Panginoon. Amen. Huwag natin tatalikuran ng Panginoon habang tayo po. Amen. Pero ba tatalikod sa Panginoon dito? Wala na. Wala. Sure? No turning back. No turning back. No turning back. Ano pa yung katanya? I have decided to follow. Yun, I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. Yung iba, sideway. Just move forward towards our Lord. Amen? Isa na kayo. Dito na ako malakas magsalita. Sa simpa namin, kalmado niyo po. Okay. Kaya, kuya din, pasabay mo sa isa, 1, 2, 3. Pag-ibig mo, Yahweh, ay hindi nagmamaliw. Kahabagan mo'y walang kapantay. Ito ay laging sariwa, bawat umaga. Katapatan mo'y napakarami. Amen. So verse 15 sabi nga, at ang aming kahirapan, palitan mo na ang ginawa. Singhaba rin ng panahon, ang ipalit na ligaya. Tingnan natin yung sinabi, no? At ang aming kahirapan, palitan mo ng sino itong nahihirapan? Sino itong yun? So, talagang yun. May hilahil sa buhay. Sino ito yung hirap na? Ayos, sinamay sa buhay. Ayaw po magkakaroon ko ng kaginhawa niya. Amen? Amen. O, iba pang parte ng buhay. Di ba? Ang buhay para kaginhawa, marami part ng buhay. Minsan yes, minsan hindi. But don't worry, no? If God is in you, no? Sa inyo po ang Panginoon, at nananahan sa Kanya, at naramdaman niyo kanyang pag-ibig, ay patuloy maranasan niyo ang kanyang buong kaginhawaan. Sabi nga nun, kano daw kahaba yung kanyang yung palitan yung kanyang kahirapan, singhaba din ng panahon ng ipalit na ligaya. Kung paano nahihirapan ka, no? Tagal mo na, no? Si Lord ay papalitan din ng ginhawa. Amen. Ilan taon yung pagdurusa mo because of following of Christ, no? Kasi nagdurusa kasi, kasalanan mo rin naman, no? Kasi nagdurusa ka dahil sa pagsunod sa Panginoon, nag-struggle ka, nahihirapan ka, pasan-pasan mo yung cross mo, no? Huwag ka magkalala, no? Kung paano ka naghirap, ipapalit ng Panginoon. Amen. Kaya ngayon, laging hanapin ang kaginhawaan at kagalakan mula sa Panginoon. Kaya ba natin nananap ang ating kaligayahan, yung ating kaginhawaan, yung kasapatan sa buhay natin? Kanino? At marami pong ways na marami mga paraan. At kanya-kanya po tayo minsan. So sabi nun, laging hanapin sa Panginoon. Amen. Amen. Ano po, masarap po mag-invest sa Panginoon. Sabi nga, ang aming kahirapan para naman ang ginawa. Yung kahirapan niyan sa pagsunod sa Panginoon, ang ito po naranasan ko yan. Lord, when kumita kay Lord, then kumita sa iyo bilang full-time worker, bilang pastor. I-give up ko yung maging isang engineer na kumikita ng malaki. O iiwasan ko hindi na ako maging contractor, may malaking pera. Diba? Lord, magkukumita ko sa iyo. Siya na yung buhay ko. Ano po ko, investment ko yan. Sabi ko, ang aking boss ay hindi yung boss na construction firm. Hindi yung boss na kumpanya. Ang boss ko ay ang Panginoon. Sabi ko, Lord, yes, isabit ko sa iyo lahat. Magkukumita ko sa iyo. Ano po, puro investment ko. Lord, serve you, Lord, serve you, Lord. Kahit na walang pera na sapat o walang neto. Lord, nandito ko. Masaya ako. Masarap magtikot sa iyo, Panginoon. Pati yung asawa ko, salamat ang asawa ko. Doon hindi na tayo ng puso. Kaya niya mag-build ng asin para lang kay Lord. Di ba? Ngayon. Ganun. Hanggang ano po nangyari. Lahat kung paano kami nag-struggle kay Lord. Pinasa namin yung cross namin na nag-ikot kay Lord na mayroon pong sacrifice. The Lord binigay niya papalik sa akin.
Ano po ba yun? Binayaran niya na hindi namin alam. Pinalitan niya ang aming sakripisyo ng mga pagkapala. Ano ba yun? Sabi ko, Lord, sapat na. Sabi ko, talaga, Lord? Minsan, na-amaze na lang ako. Paano ibinalik ng Lord? Kaya sabi nga noon, dapat lagi nating hanapin yung kaginawa natin sa Panginoon. Kasi kung ang kaginawa natin ay mula sa mundong ito lamang, sa material na bagay, makabukas, makawala. Wala na yun. Diba? Pero pag si Lord ang nagbigay, si Lord ang iyong kayamanan, hindi ito mawawala. Amen? Amen. Kung si Lord ang iyong kayamanan, gano'ng kayaman si Lord? Walang hanggan, di ba? Higit pa rin sa mga billion-billion peso, di ba? He created everything. He owns everything. Kung si God ang may-ari ng lahat, at ikaw ay kanyang anak, pagmamanahan ka. Amen? Amen? Pagod ka na ba? Nay, papagod na ba kayo? Hindi pa. Magsimula ulit tayo. Amen? Lagi nating hanapin ang kaginawaan, ang kagalakan mula sa Panginoon. Sabi sa awit 37 verse 4, kay Yahweh mo hanapin ang kaligayahan at ang pangarap mo iyong kaya hanapin ang kaligayahan kay baka pangalan ng boyfriend mo, Yahweh. Pinangalan mo, ikaw na si Yahweh buhay ko. Pero the truth is, yung totoong Diyos, no? Si Yahweh talaga, yung Diyos na buhay, lumikha natin, sa Kanyang hanapin. Pagkat alam niya mga bagay na para sa iyo, amen? Yung kagaligayan mo, hindi pwedeng kapareho ng kaligayahan ng katabi mo. Diba? Magkaiba po tayo. Alam niya hindi share heart mo, alam niya ang laman ng isip mo, alam niya ang plano mo, at ibigay niya yung mga bagay niyan ayon sa Kanyang kalooban para mag-bless ka. Kaya hanapin mo ang kaligayahan kay Yahweh. Amen. At ang mga pangarap mo ay iyong makakamtan. Amen. Yung group, nalaglag yata ito. Nakabukas siya pa. Okay. Verse 16. Basahin natin. Hindi, okay na. Okay, verse 16 sabi nun, ipakita sa lingkod mo ang dakila mong gawain at sa sunod naming lahi, ipadama ang gayon din. Okay. Kaya number 5, laging manangan sa pagkilos at kapangyarihan ng Panginoon. No? Ipakita sa lingkod mo ang dakila mong gawain. When ipamalas mo sa amin, O Lord, yung mga kadakilahan, yung paano ka gumagawa, paano kumikilos, at makikita pa natin talagang yung kapangyarihan ng Panginoon. Medyo na talaga. Nalala ko, sabi nyo sa anak ko, ako sabi yung wife ko, sabi niya, isa, siyempre, may mga bata na nagkakaroon ng problema sa school, kaya magulo, yan. Sabi niya, uy, nagkaroon siya ng turning point sa life niya. Siya po ay senior high. Sabi siya sa asawa na salamat kasi kayong naging tatay at nanay. Nakakatanto na, tama ng puso, diba? Sabi niya, salamat kayo po ang nanay tatay ko. Kasi po, sabi niya, hindi po nagagawa yung mga bagay na ginagawa niyo. Kung paano ko yun, maging ituring yung mga tao ay napaganda. Minsan ako wala kong pakialam sa mga ibang tao. Pero ngayon, magiging tulad niyo ako. Diba? Ano po ang isang magulang yun, kung paano siya gumawa at kumilos, nakikita ng kanya mga. At minsan hindi niya pinapansin, pero kanina araw niya, ganun pala dapat gawin na isang tunay na isa. Amen? Kaya tayo po mga magulang ay nabugang po na mag-i-influence siya sa ating mga anak, sa ating mga apo. Kaya gamitin natin buhay natin na ipakita na si Jesus ay totoo sa buhay po natin.
Sa ating pananalita, sa ating pagkilos, sa ating pagmamahal sa iba, sa lahat-lahat ng yan natin, ipakita natin na tayo ay mga Kristiyano. Pagkat ang Kristiyano, si Lord ang kumikilos sa Kanya. Amen. 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 At ang Kristiyano, nakikita sa Kanya ang kapangyarihan ng Panginoon. Amen. Anong klaseng kapangyarihan nakikita sa inyo naman? Anong klaseng pagkilos ang ginagawa niyo ngayon? Therefore, habang maaga pa, tayo mismo, Lord, pagkarihin mo, maghari ka sa buhay ko. At Lord, kumilos ka sa buhay ko. Nananakan ako sa iyong pong kapangyarihan. Alam ko may gagawin ka sa buhay ko. Amen? Kaya kung tayo po ay mayroong kakulangan, nandiyan ang Panginoon para tayo po ay tulungan. Amen? Nahiya pa naman tayo sa buhay natin. Yes, nandiyan ang Panginoon para tayo po ay Kanyang gabayan. Sabi niya sa Kawikaan chapter 3, verse 5 to 8, kay Yahweh ka magtiwala buong puso at lubusan, at huwag kang manangan sa sariling karunungan. Sa lahat ng iyong gawain sangay alalahanin upang ikay patnubayan sa iyong mga tatahakin. Amen. And also sabi niya nun, huwag mong ipagyabang ang iyong nalalaman. Ikalang mo't sundin si Yahweh at lumayo ka sa kasamaan. Yan. Sa gayon, ikaw ay lalakas at magiging matatag. Mawawala ang bigati, gagaling ang iyong sukat. Napagandang salita ng Panginoon. Kaya patuloy po natin pagariin ng Panginoon sa ating buhay. Kaya natin siyang gumawa. No? Yes, meron tayong talino, meron tayong lakas, meron tayong kakayanan. Yes, meron po tayo. Meron tayong ganoon. Pero minsan minsan napapagod tayo. Pero hayaan natin si God sa buhay natin. Amen. Amen? Sino yung kalakasan si? Sino kalakasan si? Amen. Sino paglalakayan si? Sino pag-asa niya si? Sino katiyakan si? Actually po lahat po ang ating Panginoon. Amen. And then, sa verse 17, dahil nung nakaraan pa ako, no? So sana kayo, wala ko sa akong laptop para pindot ako pinto. I'm praying to God, Lord, bigyan mo ko ng laptop. Okay, sabi nga sa verse 17, Panginoon naming Diyos, kami sana'y pagpalain. Magtagumpay nawa kami sa anumang aming gawin. Magtagumpay nawa kami. Ulitin ko natin. Sabi-sabi tayo. 1, 2, 3. Panginoon naming Diyos, kami sana'y pagpalain. Magtagumpay nawa kami sa anumang aming gawin. Magtagumpay nawa kami. Yan ba yung inyong panalangin? Diba? Sarap. Sabi nga nun, laging atikain ang tagumpay na mula sa Panginoon. Lagi niyong i-desire, no? Atikain, no? Ang lahat ng inyong tagumpay, ng victory niyo, ay magmumula sa Panginoon. Amen? Minsan, yes, we have victory sa mundo ito. Parang hindi, walang kinalaman ang Lord. Pero hindi po yung eternal. Hindi ang kaligtayan ay hindi ang habang buhay. Hindi ito tatagal. But if the Lord, siya po ating pong Panginoon, no? Siya po ang gumagawa sa ating buhay, no? Ay patuloy na para sa atin ang kanyang tagumpay. Amen. Amen. Sabi sa unang Corinto chapter 15, verse 17, magpasalamat tayo sa Diyos na nagbibigay sa atin ng tagumpay sa pagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Magpasalamat tayo sa Diyos na nagbibigay sa atin ng tagumpay sa pagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Maaaring tayo ay nasigit na ng isang pagsubok. Maraming tayo ay nahihirapan sa buhay natin. But don't worry, no? Kung totoong si Jesus ang ating Panginoon sa inyong buhay, no? Huwag kayo mangamba. Ano po, may dumating na problema po. Bago ako pumunta rito, may problema akong narinig na patungkol sa akin. Kung ako masisira yata yung mood ko para sa mga preach, diba? Asabit ng Lord sa akin, inigay sa akin, huwag ka mangamba. Important yun ay simple lang sa akin. Don't worry, just have faith. Magtiwala ka lang. Ay po, alam mo, basta ko sa bahay namin, masaya ako. Diba?
Kasi kung i-engage ko yung mga bagay na problema yan, kasi paano ako magtatagumpay, di ba? Anong gagawin ko? Walang mangyayari, kundi hinigi ko sa Panginoon. Lord, ikaw po bahala doon. Diba? Amen. Amen. Pasaya din laging pagalitin ang Panginoon sa lahat. Number 2, laging nasahin ang habag at kapatawaran ng Panginoon. Totoo, hindi po lahat tayo ay makapamuhay ng perfecto. Diba? May struggle tayo. Magkakaroon ng failures, pero andyan ang kapatawaran at habag ng Panginoon. Amen? May struggle tayo. Palakasin tayo ng Panginoon. Amen? Amen. Pangatlo, laging namnamin ang pag-ibig mula sa Panginoon. Every day, naman natin, isipin natin ang kanyang pag-ibig. He said, Lord, help me to experience your love. Hindi mo experience kung hindi mo isipin. Isipin mo kung paano kumahal naman ang Panginoon. And by that, pag bamilit mo noon, unti-unti mo, yes, Lord, salamat sa pag-ibig mo sa akin. Amen. Kaya every day, lagi tayong indap sa Panginoon. Amen? Amen. Pang-apat, laging hanapin ang kaginhawaan at kagalakadasan. Kaya huwag hanapin sa sinuman. Huwag hanapin sa sarili kakasataliman, no? Laging kay Lord hanapin. Amen. Number 5, laging manangan sa pagkilos at kapangyarihan ng Panginoon. Okay. And lastly, laging adikain ang tagumpay mula sa Panginoon. Ayun po, masarap mabuhay kasama ang Lord. Amen? Amen. Kahit nasabihin natin na ilang vision lang, masarap na kasama mo ko yun. Hindi napansin, sino nakaka-witness na ng isang taon naghihingalo sa isang hospital. O sa bahay, di ba? Napakasarap silang, parang ang gusto sila lumapit sa Lord, di ba? Ano mo ba yun? Karamihan po, parang gusto lumapit sa Diyos, ibigin nila kanilang buhay sa Panginoon. Saan nila, pakiramdam nila, ilan na lang ang minuto nila. And then umiyak sila, di ba? O sila ng salta ng Panginoon, umiyak sila. Ganun po talaga. Pero huwag natin hintayin pa yun, di ba? Kasi saka na lang ito, makaramdaman naman yan eh. Huwag natin hintayin yun. Ngayon ang tamang panahon para ikaw ay maranasan mo kanyang pagkilos. Hindi po huli ang panahon kapag kasama ang Panginoon. Hindi po kulang ang panahon kung kasama ang Panginoon. Maging matagumpay ang lahat ng pagkakataon at panahon pagkasama ang Panginoon. Amen. Amen. Meron ko bang nararamdaman sa puso mo? Meron ka bang gusto iyak sa Panginoon? Gusto mo iyak ngayon? Gusto mo iyak bukas? Mamaya? Kasama mo si God personally. Lord, nandito ako, Panginoon. Kasumpukan mo ako. Panginoon, ito ako. Puro failures ang life ko. Pakatagin mo, Panginoon. Panginoon, wala ko nakitang pag-asa. Kinabukasan ko. Ikaw ang aking pag-asa. Ikaw ang Panginoon ang aking kinabukasan. Kapag tayo na sa Panginoon, huwag tayo manamba. Amen? Manampalataya. At laging magpasalamat. Sabihin mo sa tabi mo, mahal na mahal ka ng Panginoon. Mahal na mahal ka ng Panginoon. Mahal na mahal ka ng Panginoon. Sabihin niyo pa, may sorpresa sa iyo, Panginoon. May sorpresa sa iyo, Panginoon. Pengi din. Pengi din. No? Kung cake yung sorpresa, wala akong pick. Ang totoo po yun talaga, God is full of surprises. No? Talagang maraming siyang gusto pa rin sa atin. That is God. Alam niyo po ba? Pag mahal mo sa tao, di ba, kakaunti na ng pera mo, sa sampun, nandiyan ka sa certain point. Tapos, gusto ng whiskey na black chocolate. Kasi hindi, ay, naku, wala na akong pamasahe. Sakto lang ito para mabili. O, kung kayo yung makilasawa niya, ang gawin niyo? Bibili mo ba? Bibili na kayo ay naglalakad. Hindi talaga, oo. Pag yan sa bahay, binimis mo, o, is nagpabis ka. Okay lang mo. Chocolate para sa'yo. Sigat ka nun.
Ganun mo ba yun? Gagawin niya lahat, kahit na anong hirap, ang tingin at mahirap ito, pero gagawin niya lahat because mahal ka niya. At bibigyan niya ng sorpresa. Amen? Pag tuloy si God, kayang gawin lahat. Okay, magkalala. Hindi siya mapapagod sa paglalakad. Siya yung makapangyarihan para ipakita ng mahal na tayo. Amen? Ang gawin natin ngayon is, hayaan si Lord na maghari sa ating buhay. Let us pray. Heavenly Father, we thank you for this afternoon. We thank you sa salita ng Panginoon. Napakadakila ng iyong pag-ibig. Napakadakila ng iyong plano sa aming mga buhay. Sa lahat ng panahon, Panginoon, kami magkabulong kayo kasama namin, Panginoon. Sa aming kainaan, Panginoon, tulungan mo kami, tulungan mo God. Sa aming pagbagsak, iahon muli kami, Panginoon God. At turuan mo ang mga puso. Ito namin lagi sa iyo. Aming isipan sa iyo, sa ilagi pong pamusog pa yan, God. Help us always to be in your presence, Father God. Patuloy na maghali ka, O God. Panginoon, inabiling ko na siya ang problema. Alam ko namin, hindi ka tulungan niyo sa tamang panahon. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan na po na yung mawitan po na natin na may mga birthday niyong October. Ayan, sino po ba yung may birthday dito ng October bukod po kay Brother Sam and Brother Lil? Sino po ba? Si Manang? October po, Manang? October? Birthday? October po? October. Wala po. Ay, si Ate Emily. Ayan, dito po tayo, Ate Emily. Ayan, para maipag-pray po tayo ni Pastor. Ayan. Bago po tayo ipag-pray ng ating Pastor, awitan po muna natin ng ating mga kapatid ng Happy Birthday. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Sa Tagalog, maligayang gabi sa inyong kaarawan. Maligayang, maligayang, maligayang gabi. Once again, happy birthday! Birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Ayan, happy birthday po sa inyong lahat pala. Nakikisali. Ayan po, ipagpipray po kayo ni Pastor Thomas. Wait. Magpapapray din ako, birthday ko rin. Picture po. Mama. Magpapapray din ako. Ay, ang ganda daw man. Talagit na ako. Hindi kaya marakit ka, te. Oo. Hindi ako masok. Gano'n ako ngayon. Okay. Mukhang mga bata pa sa Panginoon. Sa kumpa nila, no? At sila po ay pinagkapala ng Panginoon. Kaya tayo po manalangin. Let's pray for them. Heavenly Father, we pray sa lahat ng mga kapatiran sa simbang ito na nagdiriwang ng kadang-arawan at tutupit namin ito sa harapan, Panginoon. Lord, salamat muna sa buhay na ibigay ko sa nila, sa pagkapala, sa kalakasan, sa katiyakan pa na hindi ka nagkukulang sa nila. Nandiyan ka noon para sa pagtulungan. And Lord, we commit them to you, God, sa darating na araw pa sa buhay pa nila, patuloy mo ipamalas ang iyong pong kapangyarihan, ang iyong pag-ibig, ang iyong pagkilos sa God. Tuloy po sila laging manumbalik sa iyo kung sila bumabagsak, sila pinagkakamali. Tuloy po silang lumapit lagi sa God. At higit sa lahat pa ng God, ang pag-ibig mo dumali sa iyong puso at gamitin mo sila mightily in the ministry pa ng God. Sa kanilang pamilya, Panginoon, ikaw pong magbigyan ng kanilang pong pangangailangan. Pagkakaisa, pag-ibig, Panginoon,
ipagkumilsa ka. Kaya Lord, I pray sa mga pamito ng Diliwan Harawan, bless them in the name of Jesus Christ. Amen and amen. Meron po tayong konting merienda. Sana nga po. Ayan. Bago po tayo matapos sa ating gawain, muli po natin ang awitin. Ako'y nananabik sa ating Panginoon. Ayan, magsitayo po tayo. Okay na. Ako'y nananabik sa'yo, pagbabalik. Lahat ng luha ay mapapawi. Walang sakit o kamatayan, sapagkat ang lungkot ay nilisan na. Itataas ang ngalan mo habang naghihintay. Nagpupurik, nananabik sa iyong pagbabalik. Yes, Lord, anong ka lang? Anong ka lang? Ikaw ay masilayan. Namamangha sa iyong kalwalhatian. Lahat ng tao ay sa iyo luluhod. Sasabihin, Jesus, ikaw ang Diyos. Nagpupurik, itataas ang ngalan mo habang naghihintay. Nagpupurik, nananabik sa iyong pagbabalik. Minsan pa nagpupurik, itataas ang ngalan mo habang naghihintay. Nagpupurik, ako'y nananaw iyong pagbabalik habang papalapit. Yes, Lord. Habang pagkalapit ang araw ng Diyos, ako'y manghihikaya patungo sa iyo na makatanggap ng biyayang handog, kaligtasan sa pangalan ni Jesus. Minsan pa habang papalapit ang araw ng Diyos, ako'y manghihikayan patungo sa iyo na makatanggap ng biyayang handog, kaligtasan sa pangalan ni Jesus. Sabay-sabay po tayo nagpupuri, itataas
pagbabalik. Nananabik sa iyong pagbabalik. Yes, Lord. Nananabik sa iyong pagbabalik. Hallelujah, Lord. Praise God. And maraming salamat po and God bless po sa lahat. And naupo po tayo ulit. And may konti po tayo salo-salo. Ano gumamit ko? Ano po yun? Jollibee. Jollibee spaghetti.